Bakit maraming mga masasamang ugali o makasalanan sa loob ng simbahan? Marami ang nagtatanong, bakit kahit sa loob ng simbahan, may mga taong masama ang ugali? Ang daming mga judgmental, madami pa rin ang mga kasalanan kahit umaattend na sila ng church. Dapat di ba sila ay mga banal at dapat sila ay perpekto? Pero mga kapatid, bago po natin husgahan yung mga tao na nasa loob ng simbahan, kailangan po natin tandaan yung mga bagay na ito. Una mga kapatid, ang simbahan po ay parang ospital. Kapag iniisip natin ang ospital, pumupunta tayo doon hindi dahil perpekto ang ating kalusugan, kundi dahil tayo ay merong karamdaman o sugat na kailangang pagalingin. Ganon din po sa simbahan. Hindi po ito lugar ng mga perpektong tao o kaya man ng mga sobrang banal na tao. Hindi po ito eksklusibo sa mga santo o propeta. Dito pumapasok yung mga tao para gumaling sa kahinaan, sa masamang ugali at sa kasalanan. Tandaan niyo po na ang simbahan, ito po ay lugar ng pagpapagaling, hindi ito pagpapakita na ikaw ay perpektong tao o banal na tao. Ang simbahan po, hindi lamang ito para sa mga banal na tao. Sa totoo lang, mas kailangan ito ng mga taong makasalanan at ng mga imperpektong tao. Kaya wag na po kayong magulat kung sa isang simbahan, meron pa rin mga taong nakakapasok dyan na makasalanan o kaya man masama ugali. Ang simbahan po, ito po ang tutulong sa mga tao na yon para magbago at mapalapit sa ating Diyos. Ito po ang ilagay nyo sa inyong mga isipan. Kung tinatanong mo ang simbahan kung bakit marami mga tao ang makasalanan pa rin at masasama ang ugali na naandoon, tanungin mo rin ang ospital. Bakit ang daming may sakit sa loob ng ospital? Tandaan niyo po mga kapatid na andyan ang ospital para maayos ka physically at naandyan naman ang simbahan para ayusin ka at pagalingin ka spiritually. Sa totoo lang, magpasalamat pa nga tayo na yung mga makasalanan at masasama ang ugali, pumapasok sila sa church para ayusin nila ang kanilang sarili. Isa naman, mapunta sila sa mga lugar na mas mapapalayo sila sa Diyos. Kaya wag na po kayo magtaka mga kapatid kung sa loob ng simbahan, meron po dyan na mga makasalanan o kaya man masasama ang ugali. Nandyan po sila para sila ay mabago. So wag po tayo basta-basta maghuhusga sa mga tao na nasa loob ng simbahan. Lalo na kung di natin alam kung ano yung pinakadahilan. Tandaan nyo rin po ng mga kapatid na tao pa rin tayo. Isa po sa pangunahing dahilan kung bakit may mga masasamang ugali sa loob ng simbahan at makasalanan ay dahil tao pa rin tayo. Kahit gaano po tayo karelihiyoso o kaaktibo sa simbahan, hindi po ito automatikong nagpapabago ng ating puso o personalidad. Bawat isa po sa atin ay merong imperfection. Lahat po tayo ay may kahinaan. At meron pa rin tayong kasalanan. May mga bagay na hirap pa rin tayong kontrolin. Mga emosyon na minsan umaapaw. At mga sugat sa puso na hindi agad gumagaling. Ang ilan po sa mga sugat na ito ay maaring sanhi ng mga nakaraang karanasan, pagkabigo o pagkakasala na dala-dala natin sa araw-araw. So sa simbahan, makikita po natin ang iba't ibang uri ng mga tao. May ilan madaling magpakita ng kabutihan. May iba naman po tahimik at nagtatago sa kanilang pinagdadaanan. Ang ugali po ng tao sa simbahan ay madalas na refleksyon ng kanilang panloob na laban. Isang labang hindi natin nakikita sa labas. Kaya kung makakita man po kayo ng masamang ugali o makasalanan sa loob ng simbahan, huwag niyo pong lalahatin na lahat ng nasa loob ng simbahan ay ganun na rin. Dahil iba-iba po ang mga tao. Kaya kahit po na regular tayong umaattend sa mga Sunday service, sa mga Bible study o mga fellowship, hindi po ibig sabihin nun ay perpekto na tayo. Hindi rin po ibig sabihin nun na wala ng problema o masasamang asal ang miyembro ng simbahan. Maraming beses po ang mga ugaling ito ay parte ng proseso ng paghilom. Sabi ko nga po sa inyo kanina, ang simbahan, ito po ay lugar ng pagtutuwid, pag-uunawa at pagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa na magbago. Minsan, kailangan nating maunawaan na ang mga taong nakakasalubong natin sa simbahan ay tulad natin. May mga pinagdadaanan at may mga pilit binabago sa ating sarili. Sa madaling salita, ang simbahan po ay hindi eksklusibo para sa mga santo, kundi para sa lahat ng tao, lalo na po sa may mga kahinaan at pangangailangan. So dahil tayo po ay mga tao, hindi rin po pantay ang espiritual na paglago ng mga tao. Ang bawat isa po ay nasa ibang yugto ng espiritual na paglalakbay. May ilan po na mabilis magbago, ang iba naman po mas matagal ang proseso. Ang simbahan po ay lugar para sa pagtutuwid at pag-unlad. Pero hindi po lahat ay sabay-sabay na umuunlad o kaya man nagbabago. Halimbawa na lamang po, merong bagong mananampalataya o bagong umattend sa church. Hindi po natin sila pwedeng puwersahin na magbago agad. Ang pagbabago po ng isang mananampalataya, unti-unti yan, hindi yan overnight. Na kapag nanampalataya ka sa Panginoong Kristo, dapat banal ka na agad kinabukasan. Kaya wag po natin agad i-judge yung mga umattend sa church kung bakit gumagawa pa rin siya ng kasalanan o kaya man ganun pa rin yung ugali niya. Baka mamaya, pilit niyang binabago yung kanyang sarili. At hindi naman po talaga agad ganun kabilis yun. Nasa proseso pa lang yung tao na yon. Kaya mga kapatid, bago ka magturo ng iba, tignan mo muna yung sarili mo. Baka mamaya, ikaw yung nagsasabi napakaraming judgmental sa loob ng church. Pero kung titignan mo yung sarili mo, ikaw pala yung nagja-judge doon sa mga tao na nasa loob ng church na hindi mo naman alam kung ano talaga yung pinagdadaanan. Kaya habang may mga taong mukhang perpekto, tandaan nyo po,
may iba pa rin nagsisikap sa sariling proseso ng pagbabago. At hindi lang po yun, meron pa rin po kasi mga impluensya ng mga kapwa-miyembro doon po sa loob ng simbahan. Kahit sa simbahan, hindi mawawala yung mga taong may iba't ibang personalidad, pinagdadaanan o daladalang karanasan mula sa labas ng simbahan. At minsan hindi po nila namamalayan, naiimpluwensyahan na po nila ng mga negatibong ugali yung mga nasa loob ng simbahan. Isipin po natin ito, kung ang isang miyembro ay palaging negatibo, kritikal, o kaya man mapanghusga, unti-unti ang mga nakapaligid po sa kanya ay maaaring maapektuhan ito. So hindi po nangangahulugan nun na sila rin ay masama. Pero dahil po sa pakikisalamuha, natural po na maimpluwensyahan tayo ng mga salita, kilos, at pati yung pag-iisip. Ang nangyayari po kasi ngayon, kapag merong isang nakitang tao na masama ang ugali doon sa loob ng simbahan, nilalahat na yan ng mga tao. Damay-damay na po yan. Kaya ang nangyayari, ang buong simbahan na nagiging masama. Pero kung titingnan po natin, ilan lang naman doon sa loob ng simbahan, ang masasama talaga ang ugali o talagang makasalanan pa rin. Naiimpluwensyahan lang po talaga ito ng ilang mga tao na nasa loob ng simbahan. Isa pang dahilan kung bakit may masamang ugali sa loob ng simbahan o makasalanan ay dahil meron pong maling motibasyon at kakulangan sa disiplina. Hindi po lahat ng tao ay nasa simbahan dahil sa tunay na pagnanais na lumapit sa Diyos o magbago ang puso. May ilan po na sumusunod lang sa tradisyon, ginagawa ito dahil sa reputasyon o dahil sa personal na interes. Halimbawa, para mapansin, para makakuha ng pabor o para magpabilang sa isang grupo. Kapag po ang motibasyon ay hindi tama, madali ring lumabas ang masamang ugali. Halimbawa, maaaring maging mapanuri, mapanghusga, o mapagmataas ang isang tao sa pakikitungo sa kapwa. Hindi dahil masama siya sa puso, kundi dahil hindi pa hinuhubog ang kanyang kalooban at pananaw. Dito po pumapasok ang kahalagahan ng tamang paggabay, mentoring at accountability sa simbahan. Ang simbahan po ay hindi lugar para sa pagtitipon o ritual lamang. Ito rin po ay lugar kung saan hinuhubog ang puso at karakter ng bawat miyembro. Sa pamamagitan po ng tamang disiplina, hindi sa pamamagitan ng panunumbat o pagmamaliit, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal at gabay, natututo po ang bawat isa na itama ang sarili, humuhubog ang pagkatao at pinapaunlad ang ugali. So ang pinakapunto natin dito sa usapin na ito, huwag natin i-judge kung sino yung mga nasa loob ng simbahan dahil hindi natin sila kilala at hindi natin alam yung mga pinagdadaanan nila. Huwag po sana kayo na mawala ng gana sa pag-attend ng church dahil po sa mga tao na nakikita nyo doon. Na yun nga sinasabi nyo masama yung ugali o makasalanan pa rin. Tandaan nyo po mga kapatid, pumapasok kayo ng simbahan hindi para sa mga miyembro o sa mga taong nandoon. Ang pinaka-purpose kung bakit kayo pumapasok ng simbahan ay dahil sa ating Panginoong Diyos. Dapat mga kapatid, doon kayo nakafocus. Kung sa pagsimba nyo nakafocus kayo sa tao, mahihirapan kayong lumago. Dapat mga kapatid, mag-focus kayo sa ating Diyos every time na umaattend kayo ng church. Kasi mga kapatid, matitisod po talaga kayo kung titignan nyo lamang yung mga tao sa simbahan. Dapat mga kapatid, ang pinakatignan nyo sa loob ng simbahan ay walang iba kundi yung ating Panginoong Diyos. Dahil siya po ang perpekto, hindi po yung mga tao sa loob ng simbahan. Ang sabi nga sa 1 John chapter 1 verse 8 to 10, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, tayo ng daraya at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at makatarungan ng Diyos upang tayo'y patawarin at linisin sa lahat ng kasamaan. Tandaan niyo po mga kapatid, sa huli ang simbahan ay lugar ng pagpapagaling at pagbabago. Hindi po ito lugar ng perpeksyon. Dito po natututo tayong maghilom, magpatawad at maging ilaw sa iba. Kahit po may mga tao may masasamang ugali. Tulad po sa isang ospital na pumupunta tayo, hindi dahil perpekto na tayo, kundi dahil meron tayong sugat sa ating puso na kailangang pagalingin ng Diyos. So pumapasok po tayo sa church, hindi po dahil perpekto na tayo, kundi dahil meron tayong sugat sa ating mga puso na kailangang pagalingin ng Diyos at kailangan ayusin ng Diyos sa ating mga buhay. Tandaan niyo po na pumapasok tayo sa simbahan para mapalapit tayo sa ating Diyos, para sambahin siya at para po makakonekta sa Kanya. Hindi po para tingnan yung buhay ng mga tao sa loob ng simbahan. Tandaan niyo po mga kapatid, kung gusto mo makakita ng mga perpektong tao, sa langit mo pa lang yun matatagpuan, hindi po dito sa lupa. So habang nasa lupa ka, makakakita ka pa rin talaga ng mga imperpektong tao at makasalanang tao kahit pa sa loob ng simbahan. So dapat po ilagay nyo po yan sa inyong mga kaisipan. So muli mga kapatid, dapat ang focus po natin sa loob ng simbahan, ang maging sentro ng simbahan ay hindi po yung mga miyembro, kundi yung ating Panginoong Hesukristo.